What's up guys? Another reaction video na naman at rerektahin na natin to. Tito Badang na naman guys, no? Mag-issue na naman si Tito Badang, no? So, uminit yung rap ngayon, uminit yung battle rap ngayon, especially okay dito sa pinost kasi ni Tito Badang. Pero wait lang guys ha. Bago ko lang to ituloy, no. Latest as of this moment, okay, latest news mula kay Mr. Pibus. Wow, multis. Okay. So, as Mr. Pibos, yung alam niyo, nakilala niyo na, may-ari ng PSP or isa sa mga owner ng PSP, okay, is tinanggal na or official na nilang nire-remove si Badang sa lineup ng PSP. Okay, so X na si Badang sa PSP. Gawa nga ng ganito, no, yung mga kalokohan ni Badang dito sa social media. Okay? So moving on, ito nga. Okay, sa post na to ni Badang guys, okay, para mabilis na lang, yung context nito is pinatatamaan niya si Glock 9. Okay, si Glock 9, walang iba. Ayan o, nakasulat naman si Glock 9. Kaya si Idol Glock 9 ay parang may interview siya sa TV Patrol. Okay, at sinabi niya na yung isa sa mga anak niya or yung anak niya na lalaki ay umamin na ba din. Okay? Kasi parang binalikan nila yung history nung kantang Sirena. Okay, na patungkol nga sa LGBT. Okay? Na parang dati takot pa si Idol Glock 9 na ilabas yun since napaka-sensitive ng ganong issue when it comes sa sexuality ng tao. Pero yun, minahal nga yun ng tao and also parang naging boost yun para sa mga taong hirap na i-show yung talagang kanilang totoong kulay or yung kanilang totoong pagkatao. Gawa nga ng syempre, 'di ba? Yung mga syempre, yung mga insensitive nating mga kababayan na hindi tanggap yung mga ganyan, yung LGBT. Okay, pero si Idol Glock 9 yung isa sa naglabas ng talagang strong message na minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. At ayun, rekta kay Tito Badang yung ganong wordings. Okay? So yun, no, umamin lang naman yung anak ni Glock 9 at wala akong nakikitang mali doon. Napaka-open na yung ganung topic, napaka-open na ng ganyang sexuality sa Pilipinas. At I mean, no, hindi na kailangan siyang itago. At bilang, ayun nga, no, ako din, may mga tropa, may kamag-anak din akong bading, no, I'm proud of them. As long na hindi sila pasaway at hindi sila kasiraan ng lipunan, no, wala tayong pakialam para husgaan sila. Okay? Pero ito si Tito Badang, no, tingnan nyo yung pagkaka-post niya. Okay, sabi niya dito, si Glock 9, tinira din ako niya na talagang bumagsak ang careers ko. Careers. Okay? Unang-una, Tito Badang, okay, wag mong idamay or wag mong isisi sa ibang tao kung bakit nasira yung career mo. Ikaw din naman yung gumagawa niyan. Okay? Hindi yung ibang tao. Okay? Kung may mga times na talagang yung ibang tao ay sinisira ka, ba't ka nagpapa-apekto? Okay? Tsaka careers. Parang ang dami mong careers. Okay? Tsaka wala ka naman dun din sa rurok ng tagumpay talaga para pabagsakin ka. Okay? Hindi ka bumagsak. Okay? Kumbaga, yung mga career ng mga kasabayan mo, ayun yung mga nasa rurok, si Glock 9, si Looney, yan. Okay? Pero ikaw, wala ka naman talaga dun pa sa rurok or parang sabihin natin na talagang nasa peak ka ng success. Wala pa, wala. Kahit nga sa flip top, na kung saan ka nakilala din, is talagang binabadibag ka lang din doon or hindi ka naman talaga as in nire-respeto when it comes sa larangan ng battle rap. Okay? So next tayo, sabi niya, napanood ko yung interview niya sa TV Patrol at umiiyak siya. Well, sa akin, wala namang mali doon sa pag-iyak. Okay? Bilang proud tatay, bilang emotional na tatay, at bilang isang ama. Okay? Yon is for me tears of joy. Okay? Na para sabihin niya na sobrang mahal ko yung anak ko kahit anong gawin or kahit anong sabihin ng ibang tao or kahit anong gawin ko bilang tatay, gagawin ko. Okay, para ma-secure lang or para ibigay lang yung pangangailangan ng anak ko. Kahit ano ay gagawin ko. Which is for me, sa akin, no, walang problema doon. At nakaka-proud yan bilang isang ama. Okay, kasi tatay na rin ako yan. Ganun din yung mindset ko. Gagawin ko yung lahat para sa mga magiging anak ko. And tatanggapin ko sila regardless kung ano man sexuality nila. Kasi wala tayong magagawa doon. Okay? Binigay yun ng Diyos. Okay? Kaya kung, 'di ba, kung papansinin ka ng ibang tao based sa sexuality, wag mo na lang silang pansinin. Okay? And then, huli niya sinabi, si Rena pala ang anak niya, Jokla pala ang anak niya, yan ang bawi ng mundo sa'yo. Okay? Unang-una, pansinin ko lang yung si Rena, Tito Badang, S-I-C, Rena sa Tagalog.
Sa English, siren. S pa rin, SI pa rin yan. Okay? Kaya, check yung spelling, Tito Badang. Kaya napagsasabihan ka na, grade 1 lang tinapos mo eh. Okay? Anyways, wag na tayong tumutok doon. Ito lang yung sinabi niya na yan ang bawi ng mundo sa'yo. Parang sinasabi mo na kapag LGBT yung anak mo o LGBT yung anak ng isang tao, parang ginagantihan siya ng mundo. Okay? Ako na po ang humingi ng pasensya sa mga taong sinasabihan niya ng ganito. Okay? Napaka-coops ni Tito Badang sa pagkakasabi niya na yan. Okay? Para sa mga LGBT, okay, nakaka-proud kayo. Okay? Lalo na yung ambag nyo sa industry. Okay? Wala naman sa sexuality yung ikaka-proud mo sa isang tao. Okay? Kundi nasa kanyang attitude, kalooban, personality. Kasi, regardless kung ano naman sexuality mo, lalaki, babae, bakla, tomboy, kung pasaway ka, kung salot ka sa lipunan, iisa pa rin tingin namin sa'yo. Salot ka. Okay? Pasaway ka. Pero, kung ikaw is nakaka-proud ka, gumagawa ka ng tama, inaangat mo yung community, okay? For me, walang kailangan pag-usapan kung anong sexualidad. Mapalalaki, babae, bakla, tomboy, as long as may ginagawa kang tama, ay natayin yung mapapansin nila sa'yo, yung ginagawa mong tama. Pero tingnan mo, pag gumawa ka ng kalokohan, okay? Wala, talagang X ka sa earth, okay? Cancel ka talaga sa earth, no? Kaya tingnan mo, si Tito Badang, okay? Lalaki siya, pero kung di ba, umasta siya, kala mo babae, kala mo bading na, di ba, yung talagang lahat napapansin, okay? Kung may alitan man kayo, Tito Badang, mga kapwa mo artist dati, especially yan, si Glock 9, Looney, okay, daanin mo sa talent, daanin mo sa genrehan, okay, daanin mo sa rap, okay? Pero para idama yung nananahimik niyang anak dahil sa personal mo lang galit o sama ng loob, wag mong gagawin, okay? Napaka-foul niyan, okay? Kasi kung may anak ka din at titirahin din ng mga kapwa mo rappers, masasaktan ka din, okay? Kasi si Glock 9 malayong-malayo kung saan ka ngayon, okay? Unang-una, wala siya sa rap battle scene, nasa music siya. So, kung gusto ka man niyang balikan, okay, siguro dadaanin niya na lang sa korte, okay? Pero I think hindi ka na pag-aaksaya ni Glock 9, okay? Pero parang paringgan mo pa siya or ganyan na parang personalin mo pa, okay? Napaka-coops na yan. Napaka-coops na ng ganyang galawan, okay? Magigets ko pa kung ang pinaparinggan mo sa ganyan yung kapwa mo battle rapper, okay? Baka sakaling mabawian ka pa sa entablado. Pero si Glock 9 kasi malayo Nasa music siya, guys Kumbaga, wala siya sa battle scene, okay? Kaya parang napaka-unfair para ganunin niya si Glock 9. And sobrang makikita mo naman na sobrang mabait naman yung tao, si Glock 9. Okay, wala kang makikita na parang kaaway niya pagdating sa rap industry. Kahit yung mga naging kaalitan niya nga di ba? Hindi naman na siya open sa ganun Kumbaga, parang ang gusto lang ni Glock 9 is palawakin, pagyabungin yung battle or hip-hop scene sa Pinas and also tulungan yung mga batang artist para maging ganun na katulad nila. And also, di ba, makikita mo, nakikipag-collab siya dun sa mas nakakabata niyang mga parang kapatid na sa industriya. Dahil gusto niya na i-adapt, okay? Kasi continuous learning pa rin naman si Glock 9 kahit papaano, okay? Hindi porket matagal na siya sa music industry, sa rap is tumitigil na yung kanyang learning curve. Hindi pa no? So, parang nakikipag-collab pa rin siya sa mga mas batang artist kasi alam naman natin na ngayon is yung mga mas batang artist yun talagang umuusbong ngayon. At nakikipag-collab yung mga talagang mga OGs na ng rap, especially sa Glock 9. Okay? Para sa iyo, Tito Badang, hindi ko alam, no? Sabi mo nga sa mga videos mo na parang pinagbuksan ka na uli ng pinto, pero sa ginagawa mong ganyan, okay, mas mabuting isarado na lang uli sa'yo. Okay? Yung battle or yung sinasabi nating tsansa. Okay? I think mas mabuting tahimik na lang din yung mundo mo. Okay? Para at least, kumbaga, wala ka na ring masabi at wala na ring masabi sa'yo yung ibang tao. So, yun lang mga bagang. Maraming salamat sa panonood. Tito Badang. Ilang beses na yan. Hindi ng pangalawa
Di lang pangatlo, maraming beses mo nang ginagawa yan. Time!